So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Para tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yan ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa iyo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies ganyan naman May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman akong binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga maiitim. Hindi po pwede. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Salamat din, Alfred. Thank you very much, sir. And last question from Ms. Marlene Padiernos of Teleradyo, ma'am. Hi sir, good morning po. Sir, last year nagulat ng lahat doon sa lumabas na deepfake video bigla ni Pangulo. Hours before yung SONA. Kamusta po monitoring ngayon? At if ever po na magkaroon ulit ng ganitong incident, ano po yung action po ng PNP? Naghahanda na tayo sa mga bagay na yan. Talagang yung mga kalaban ng ating gobyerno, napaka-sophisticated rin ng mga ginagamit. Kaya yung mga deepfake, baka mamaya may lumabas ngayon dyan. Hindi pa dumarating ang presidente sa Kongreso. May nagsusona na, nakamukha niya at nagsasalita ng kung ano-ano. So, again, nakahanda naman tayo dyan sa mga bagay na ating anti-cybercrime group ay nagmumonitor. Naniniguro na talagang bago mangyari yan or during mangyari yan, talagang dapat ma-actionan agad para hindi na malinlang ating mga kababayan. Sir, naman po sa deployment ng troops natin sa mga rally. Last year po kasi sabi ni PNP Chief Marbil ay huhulihin yung mga pasaway, yung mga mananakit ng mga pulis. Gano'n din po pwede i-implement ngayong SONA? Meron tayong maximum tolerance pa rin tayo. Ang sa atin lang naman ditong tingnan yung mga kababayan natin kung gusto lang nilang maghayag ng kanilang mga opinion at mga saloobin at ginagawa naman ito within the ambit of the law. Pagbibigyan natin at puproteksyonan pa natin ang kanilang karapatan na yun. Ibibigay natin sa kanilang platform at pagkakataon na makapagsalita ng gusto nilang sabihin at makapaghayag ng kanilang mga saloobin at magawa ang gusto nilang gawin as long as it is within the ambit of the law. Pag nanakit na po sir ng pulis? We'll just decide on it when the time comes. May mga appropriate response naman tayo sa mga situations. Nasa CIMEX na natin yan, may mga calibrated response tayo dyan. Depende sa kung ano ating nakikita. Sir? Thank you very much, ma'am. One last question, sir, from Mr. J. Mark. Sir, soundbite lang dun sa naging post nyo sa social media regarding dun sa comment ni ng predecessor nyo sa Davao, si retired General Escobar, na nagsasabing ini-insinuate niya na inobliga daw yung mga pulis na manood dun sa fight kahapon. Well, nasagot ko na rin yan sa aking social media page. Ang sa akin lang naman, gaya ng ibang mga Pilipino, si General Escobar ay merong karapatan din na maghayag ng kanyang saloobin. Pero, tama lang, huwag na yung sa fake news dahil he had his time. Now it is our time at huwag niya sabutahin ang ating oras at ang ating panahon na makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Thank you very much, sir. And any closing statement, sir, before we end this press Maraming briefing? salamat sa ating mga kasamahan at katuwang sa media sa pagkakataong ito na may hayag ang aking mga saloobin. And maraming salamat sa inyong suporta. I'm very surprised kahapon the first time na nakakita ko ng ganong karaming media. Sobra. That's the first time and the biggest so far in my career na nakaharap po napakaraming media. Kaya siguro mas marami pong fundraising activities na natin gagawin. Pickleball naman sa sunod. Pickleball, bilyar, ano mga magagandang fundraising para medyo masaya ating mga kababayan. Sige. Again, thank you. Thank you very much. Maraming salamat.